Pag ang kaaway nila ay nagutom, bahala ka dyan. Pag ang kanilang kaaway ay nakuuhaw, pakialam ko. Ganon sila. So sayang, kasi sila yung mga tagapagtanggol ng kautusan. Di ko ba? Sila yung bumabasa ng law of Moses. Pero bakit kung sino pa yung bumabasa, sila pa yung masasama ang ugali? Ano po? Tinuturo ng Bible kung yung kaaway magutom, pakainin mo. Kung siya'y mauhaw, humihingi ng maiinom, kainin mo. Bakit? Sapagkat sa paggawa mo ng gayon, alin? Yung kabutihan sa kapwa. Mga baga ng apoy ang ibubuntun mo sa kanyang ulo. Literal ba yun? Hindi po. Ano ibig sabihin ng mga baga ng apoy na ibubuntun sa kanyang ulo? Ibig sabihin nito, mapapaliwanag mo ang kanyang kaisipan. Paano lumiwanag? Sa paggawa mo ng mabuti. Pero subukan mo nga yung kaaway mo ay awayin mo rin. Meron bang meron bang naging kakaiba? Hindi. Pareho na kayo. So pinakikita nito yung pagiging iba ka, dahil ikaw ay isang Kristiyano, sa pamamagitan ng paggawa mo ng ganung bagay sa iyong kaaway, mapapaliwanag mo ang kanyang kaisipan. Dahil sa ginawa mong kabutihan, mauunawaan niya na nagkamali pala siya. Mapag-iisip-isip niya ang mga bagay-bagay dahil sa iyong pag-ibig sa kaaway na gaya niya. Ang galing ng Diyos, no? Pinaalis sa atin lahat. Bakit? Siya gumawa ng katawang ito eh. Alam niya yung mga dinadala natin sa araw-araw, alam niya yung mga pinoproblema natin, alam niya yung mga bagay na dapat i-release mo na yan, nahihirapan ka pag hindi mo i-release yan. Parang ganun po. Ano? So yun yung 542. At tayo ay nandito ngayon sa 543 naman, yung kanilang love your enemies. Mahalin ninyo ang inyong kaaway. Ito, diniinan na ng Panginoong Yesus. Sino yung mga kaaway dito? Natatandaan niyo po yung tungkol sa mata. Yan, yung mga nagawa ng masama. Yan. Yung mga tungkol dun sa diborsyo. Ano? Yung mga nasangkot doon sa mga hiwalayan ng kanilang mga asawa. So magiging kaaway nila yon. Ganon, ano po? Yung buong tinatalakay doon sa chapter 5 na yon ay makikita natin ang konteksto. Kaya ito yung pinakadulo sa last ito ng chapter 5 ng Matthew. Ang sabi, narinig ninyo na sinasabi noong una, mahalin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Tingnan niyo po yung nakasulat ng iyo. May mali. May mali. Ang nagsalita nito, ang Panginoong Jesus. Mahalin, kaibigan, may highlights, kapuutan, kaaway. Mali yan. Hindi ganyan ang nakasulat. Eh, ba't sinabi ng Panginoong Jesus? Tingnan niyo po yung pagkakasabi muli. Pansinin niyo kung maigi. So, ibig sabihin mo, Brother Willard, mali yung talata ng Panginoong Jesus. Hindi. Tama ito eh. Paano naging tama? Papaliwanag natin. Narinig ninyo na sinasabi noong una. Saan narinig? Sa nakasulat sa Old Testament. Ano yung nakasulat? Mahalin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Hindi yun ang kasunod eh. Diba? Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Eh bakit mahalin mo ang iyong kaibigan, kapuutan mo ang iyong kaaway? Kasi yung sinasabi niya na ito, reverse psychology, dahil ang may turo nito, yung mga Pariseo. Ang tinuturo ng mga Pariseo, yung kaibigan ko lang mamahalin ko. Yung kaaway ko, enemy ko yan, hindi ko mamahalin niya. Nung makita ng Panginoong Yesus, nakita niya yung crowd. Daming Pariseo. Parang tumingin siya ganyan sa isang Pariseo. Sinabi niya, mahalin mo ang iyong kaibigan, kapuutan mo ang iyong kaaway. Parang gumaganyan. Nakuha niya, oh? Pero reverse psychology yun. Insulto sa kanila yun. Bakit? Hindi yun ang nakasulat. Kasi sabi niya, narinig niyo sinasabi ng una, so may kino-quote siya na sinasabi ng una. Eh, saan nakasulat yun? Ano ba? Totoo ba ito na mahalin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway? Ito ba nakasulat? Napakahalaga nung kino-quote. Saan ba nakasulat yan? Tingnan nga natin kung talagang ang kasunod kapuutan ng iyong kaaway. Ito, Leviticus 19:18. Levitico. Huwag kayong mga giganti. Doon pa lang sa unang word, hindi mo nakakapuutan ng iyong kaaway. Ano po? Huwag kayong mga giganti o magtanim ng laban sa mga anak ng iyong bayan. Kung hindi ka maghihiganti, ano gagawin mo? Kundi iibigin ninyo ang inyong kapwa na gaya ng sa inyong sarili. Ako ang Panginoon.
Pwede ninyo sabihin, bakit Brother Willard, sinusugod ng mga Israel yung iba? Utos ng Diyos yun, nasuburin. Ang utos ng Diyos, itong mga, halimbawa, Kanaan, mga sumasamba kay Baal, patayin nyo, pati ang bata. May konteksto yan. Lalabas, pag binasa mo yung talat, sama-sama naman ng Diyos, pati bata ipapapatay. May konteksto yun. Alam na ng Diyos yung pinapapatay na hindi magbabago yan hanggang muli. Lalaganap yung masama, tatapusin na. Kaya, walang kontrahan doon kasi utos ng Diyos yun. Pero yung pinaka-powerful, sa lahat ng yun, ito nga, huwag maghiganti. Bakit? Ang Diyos nga maghihiganti. Di ba siya naguutos? Sabi niya, sige, tapusin niyo. Kasi siya may sabi mo. Pero on your own, hindi ka pwede maghiganti. Bakit? Magkakasala ka. Hindi ka naman Diyos para kumuha ng buhay. Yun ang punto. Kaya ang sabi, huwag kayong maghiganti, kundi ibigin ninyo inyong kapwa na gaya ng sa inyong sarili. Ako ang Panginoon, yung salitang I am the Lord. Ako yung batas na sumasakop sa inyo. Sumunod kayo sa akin. Parang gano'n. God never commands hate for other people, ayon sa Leviticus 19:18. Leviticus 19:18 commands love for one's neighbor, but there's no scripture where Jesus' listeners would have been told to hate their enemies. Wala kang mababasang ganon. Hayun na, nabasa natin, sabi kapukutan ng kaaway. Hindi nga. Reverse psychology yun kasi yun nga yung sinasabi ng mga Pariseo. Ano po? So malinaw na wala yung salitang kapukutan mo ang iyong kaaway. Ang nakalagay, iibigin ninyo ang inyong kapwa na gaya ng inyong sarili. Bakit ganon? Nagkabali pa si Jesus sa kanyang sinabi na kapukutan yung kaaway? Hindi po. Dahil dinagdaga ng mga Pariseo, Iskriba at Saduceo ang mga salita na kapukutan ng kanilang kaaway, hindi mahalin. Binubunyag sila dito sa Sermon on the Mount. Nakasanayan nila sa bawat dumaan na henerasyon. Nakapukutan ang kanilang mga kaaway. At ang iibigin lamang nila ay ang kanilang mga kaibigan o kababayan na mabubuti sa kapwa, mabubuti sa kanila, yun ang kanilang kapwa. Hindi nila kapwa yung kanilang kaaway. Kagaya ng ating Panginoong Yesus, hindi nila tinuturing na ito'y kapwa, ikaw ay kaaway. Kasi sinisira mo yung kautusan. Sabing ganon? Kaya may mali dito sa mga Pariseo, Saduceo at Iskriba. Ano ang sabi sa Mateo? Nagbabanal-banalan kayo. Diba sabi gano'n? Sayang. Yung nakasulat, ayaw nilang sabihin, dinadagdagan nila yung nakasulat. Ayaw ng Diyos ng gano'n Ano po? Na pinapakailaman yung nakasulat Yun ang dapat ipangaral ng bawat isa. It's possible that Israel's religious leaders seized on the neighbor concept, claiming that those who were not their neighbors were not to be loved. Yun ang stand nila. Yun ang aral nila. Sino yung mga religious leaders po na yan na binabanggit? Religious leaders, Pharisees, scribes, and Sadducees might have thought, since God hates evil, that hatred toward the wicked enemies of God was not only justified, but required. Kaya nga sila nagkaisa na ipapatay si Jesus. Dahil sa kaaway ang turing nila, kalaban sa kanilang mga paniniwala batay sa kautusan ni Moises. Diba? Ang sabi ng mga tao, kill him. Patayin yan. Ipako yan. Sino yung majority ng crowd na sumisigaw? Di yung mga kaalyado ng mga Pariseo at Saduceo. Pagdating nga sa 15:24, and they crucified him. So, ang tingin nila sa ating Panginoong Yesus, kaaway. Hindi ka namin mamahalin kahit kailan. Kaya nilinaw ng Panginoong Yesus yung nakasulat sa Lumang Tipan na iibigin ang kaaway. Hindi kapo-utak. Ganda nung sermon niya, nabubunyag ang ginagawa nitong mga Saduceo at Pariseo. Pag hindi ka nila kamag-anak, kalaban ka. Pag hindi ka nila kapanampalataya, kalaban ka. Pag lumabang ka sa kanila, kinontra mo sila, kalabang ka. Ganyan ang ugali niyang mga yan. Nagsisimba pa naman, may hawak pa naman Bible, iniiba yung nakasulat, walang pag-ibig sa kanilang mga puso. Ayaw ng Panginoong Yesus ng gano'n. In Jesus' earthly ministry, He clarified that loving one's neighbor was the second greatest of all God's commandments. Bakit? Ano yung una? Love your God. Diba ito yung una?